Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Chona at tayo ay magkakasama dito sa programa kung saan mga kabataan ng bida. Ito ang Kaya Mo, Kaya Ko Rin. Kung ang hanap mo ay inspirasyon, panibagong pag-asa, lakas ng loob sa pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay, ito ang programang para sa iyo. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay ng ating mga guests, masasabi din natin kung kaya mo, kaya ko rin. Hindi natin kailangang habulin ang kaligayahan dahil tatakbo ito palayo. Sa halip, dapat nating tuklasin ang tunay na layunin ng buhay natin. Sa ganitong paraan, ang kaligayahan mismo ang hahabol sa atin. Hindi tayo napapagod dahil sa madami tayong ginagawa. Napapagod tayo dahil hindi natin nalalaman ang totoong direksyon na gusto nating puntahan. Ngayon po ay magkakaroon ulit tayo ng isang makabuluhang oras dahil magkakaroon tayo ng masayang kwentuhan. Kasama po natin ang dating Good News Corps volunteer mula sa Japan at kasalukuyang IYF event coordinator. Lubos po akong nagagalak na ipakilala sa inyo si Ma'am Myla Carbonell. Hello po, Ma'am Myla. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon dito sa Kaya Mo, Kaya Ko Rin. Ma'am Myla, pwede niyo po bang mas ipakilala pa sa amin yung about po sa sarili nyo? Okay. So ako po si Myla Carbonell from Nueva Ecija. Pero ngayon po nakatira ako dito sa IYF headquarters sa Quezon City. And then para po sa continuation din ng volunteer ko, dahil ako rin nag-volunteer sa Japan. And then yun, habang nag-stay doon, tumutulong. And then pagkabalik ko dito mula sa Japan, sabi ng director or ni Reverend Abraham Nam, sabi niya, mag-stay ka pa dito for 1 year. And then yun, nag-stay ako dito sa Quezon City. And then habang nag-stay po ako dito, syempre tumutulong sa office work. And then madalas nagkakaroon po tayo ng mga events. And then kaya ako din tumutulong sa pag-invite sa mga kabataan, then sa mga teachers, and then sa mga Christian leaders. And then at the same time, nagta-technical din po ako ngayon sa mga event dahil ngayon maraming mga event yung nagaganap. So kailangan ng manpower. And then ilang beses din sa mga event, naging event coordinator. Siyempre minsan mahirap ganyan, pero yun nga, sa biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy hanggang dito, nakakatulong pa rin tayo. Ma'am, nabalitaan ko po na syempre maraming mga gawaing pangkabataan yung inihahanda nyo at isa sa mga inihahanda nyo is yung Philippine-Japan Festival. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung event na to po? Okay, yes. Kasi sa panahon ngayon, dahil maraming pagsubok na dumarating sa mga tao dahil sa epekto na rin ng pandemic at isa na rin sa pinaka naapektuhan, syempre yung mga kabataan. Dahil alam naman natin sa sarili natin bilang mga kabataan, masyadong aktibo sa lahat ng mga bagay. Kaya parang gusto nating gawin lahat. So, gusto nating i-try, pero 'di ba dahil sa pandemic, hindi tayo makalabas. And then sa school din, 'di ba, yung mga kabataan, 'di ba, madali silang ma-stress. Sa pamagitan nito, dahil syempre ako galing ako sa Japan, nag-volunteer ako sa Japan. Kaya dahil ako din na-in love sa Japan, kaya parang bilang pasasalamat, syempre gusto ko ring ma-experience to ng mga ibang kabataan. And then sa pamagitan din ng Philippine-Japan Festival, maraming yung mga kabataan, marami silang pwedeng matutunan about sa Japan. Anong mindset meron sila na bakit mayaman tong bansa na to, and then bakit ganito sila kalago or nag-grow yung bansa nila. Isa din sa dahilan dahil yun nga, nagkakaroon tayo ng event na to about Philippine-Japan para din mag-invite ng mga gusto maging volunteer sa Japan din. Sino po ba yung Myla na hindi nakikilala ng ibang tao?
Sa totoo lang, nakakahiyaban sabihin, di ba? Si Myla yung taong laging naghahanap ng kalinga ng iba. Kasi syempre, ako din nasanay na laging nakasandal sa magulang, laging nakasandal sa pamilya. Pero pagka may iba namang tao na concern sa akin, syempre, nahiya ako. Tapos at the same time, natatouch naman yung puso ko. Si Myla din yung taong gustong mapag-isa, pero ayoko yung nakikita yung ibang tao na nag-iisa sila. Kayo po is a former volunteer in Japan at katulad din na nakwento nyo, pumunta kayo Yes. sa Japan as a volunteer. So, ano po yung dahilan kung bakit naisip niyo pong maging volunteer sa Japan? Nag-volunteer ako sa Japan dahil influence na rin ng kapatid ko or ng pinsan ko. Pero hindi sila sa Japan nag-volunteer yung kapatid ko, dalawa kong kapatid, nag-volunteer sila sa Vietnam and then sa Cambodia. And then, dahil nakikita ko sila, syempre parang pagbalik nila, ano bang nakuha nila? Bakit nag-volunteer sila sa ibang bansa? Ganyan, parang inaksaya ba nila yung oras nila? Sayang yung oras, ganyan, para sa 1 taon or 2 taon na ginugol nila doon. Pero habang tinitignan ko, sobrang masaya sila and then nakikita ko na hanggang dito na lang ba ako sa bansa ko, ganyan. Tapos gusto ko rin maka-experience na ibang bagay. Ako din, kasi graduate ng information technology. And then nakikita ko yung Japan, di ba yung Japan yung parang in terms sa technology, isa siya sa pinakamayamang bansa. Kaya ako rin parang na-curious sa Japan. And then gusto ko rin makita ano ba yung 'di ba dahil sa technology, 'di ba yung bansang Japan din umuunlad. Kaya sabi ko yung course ko din parang tamang-tama sa Japan. Ano po yung naging impluwensya sa inyo ng pag-volunteer niyo sa Japan? Sa una, iniisip ko habang ako rin nandito, hindi pa ako nagvo-volunteer, iniisip ko kaya kong lagpasan lahat ng bagay. Pero nung nasa Japan ako, nakita ko na kung wala palang tulong ng ibang tao, hindi ako pwedeng mabubuhay. Sa kahinaan ko naman, doon ko nakita yung tulong ng iba and then tulong ng Diyos. Tapos parang lahat naging biyaya, tapos lahat parang naging pasasalamat sa akin. Noon main center doon is sa Tokyo. Pero pagka walang mga event, nag-stay kami sa mga branch or sa local church, ganyan. Kaya ako din napunta sa Himeji. And then share ko, 'di ba, yung schedule namin doon. Gigising kami 5, ganyan. 5 and then pagkagising namin ng 5, makikinig kami ng lecture. And then pero English yung pinapakinggan namin, English and then Korean. Dahil yung director namin is Korean and then syempre kami mas, 'di ba, mas naintindihan namin yung English. Pero after naming makinig, siguro mga nasa 30 minutes lang ganun. After nun, mag-share kami kung ano yung naintindihan namin. Kaya lang ang mahirap, mag-share kami, pero hindi namin alam kung paano kami mag-share kasi ako din, sa totoo, nung pumunta ako sa Japan, ang alam ko lang yata konnichiwa. Wala akong alam ganyan. Pero doon hindi ka pwede mag-excuse na hindi ka marunong ganyan. Kaya sa take note namin, hanapin namin mga words na kailangan namin ganyan. Kaya sasabihin namin kung ano yung naintindihan namin sa pamagitan ng parang pinagtagpi-tagpi ng words in Japanese. Kaya kahit kami, di ba, hindi marunong mag-Japanese, pero kailangan namin ng take note. Yung branch doon, malapit siya sa Himeji Castle. Kaya pagkalabas mo, sobrang refreshment. Ang sarap kasi malapit lang sa Himeji Castle, kaya doon kami nagja-jogging ganyan, tapos pwedeng parang mag-aral ganyan konti, tapos lakad-lakad, kaya nakaka-refresh siya ganyan. Tapos mga 6 ganyan, 7 babalik kami and then para mag-prepare ng breakfast ganyan and then linis konti. After nun,
labas uli para mag-aral, ganyan. And then, after nun, mag-invite. And then, meron pa kaming ginagawa na yung pinakinggan namin lecture is ita-translate namin sa Japanese, pero sa tulong ng mga Japanese mismo. Ano po yung pinakamahirap na experience nung nag-volunteer po kayo? Lengguwahe. Parang yun yung number one. Ano po yung let's say, pinaka-memorable, pinaka-masaya, or pinaka-malungkot? Anong experience man yan? Can you share it with us po? One time, mayroon ako nabasa, habang naglilinis ako doon, may nabasa ako sa isang book ni Pastor Park. Sabi niya, before sa church niya, pinapanalangin niya lang na magkaroon ng tsinelas, ganyan, or makakain. Pero parang walang nangyayari. Pero nung one time, binago niya yung panalangin niya. Sabi niya, sana makapag-send siya ng mga pastor, ganyan, or makapag-publish ng mga libro, ganyan, tapos makapangaral, ganyan. Kaya ako din, nung nabasa ko yun, sabi ko, dapat pala, kailangan yata baguhin ko na rin yung panalangin ko, ganyan. Lagi ko lang pinapanalangin para sa sarili ko, ganyan. Dahil, di ba ako din nag-volunteer doon para sa ibang tao, hindi para sa sarili ko. Kaya sabi ko, sana tulungan ako ng Diyos para ako din, syempre, makatulong sa ibang tao. Pero paano ako makakatulong kung ako mismo, hindi ako marunong sa lengguwahe. Kaya nung time na yun, unti-unti natututo ako ng lengguwahe. Kaya, syempre, yun yung naging masaya para sa akin na sa gitna ng kahirapan din, doon ko nakita yung tunay na kaligayahan. Ano po yung definition nyo ng happiness? Yun yung bagay na pwedeng makapag-satisfy sa atin. Higit sa, di ba, kagustuhan natin sa desire ng laman, syempre yung makapag-satisfy sa puso natin. Katulad nga po ng sabi ng mentor ko, kung may sigurado na tayong kinatatayuan, kahit anong situation, pwede nating tanggapin. Tapos yun nga yung binigay niya na verse is yung Acts chapter 14 verse 7. Sabi niya, at doon nila pinangaral ang ebanghelyo. Kung ipapangaral pala natin yung ebanghelyo or nasa gitna na tayo ng ebanghelyo, doon pala natin matitikman yung tunay na kaligayahan. Ma'am, masasabi niyo po ba na masaya kayo sa buhay niyo ngayon? Masaya yung buhay ko dahil ngayon, di ba, nagvo-volunteer ako dito sa main center, and then, di ba, marami tayong mga event. And then, habang nakikita ko rin na yung iba, dahil nakakatanggap sila ng lecture, nakikita ko yung tunay na kaligayahan na natatanggap nila. Kaya nakikita ko din na ito pala yung nakakapag-satisfy ng puso. May kasabihan po na kapag alam niyo na yung life purpose niyo, doon niyo makikita yung tunay na kasiyahan. Masasabi niyo po ba na alam niyo na yung life purpose niyo ngayon? At eto na po ba yung direksyon na sinusundan niyo po ngayon? Mahirap sabihin kasi syempre hindi naman natin alam kung ano pang pwede mangyari sa mga susunod. Pero tingin ko kung tuloy-tuloy magpapagabay ako sa mentor ko at makikinig, pwedeng masabi kong ang buhay na pinapatahak sa akin ng mentor ko is ito yung pinaka-purpose ng buhay ko. Kasi sabi niya nga nung pagkagaling ko mula sa Japan, pinaka-importante ay alam mo kung ano bang or kung paano ba magiging meaningful yung buhay mo kaysa sa pangarap mo. Sino naman po yung taong naging pinakamalaking impluwensya sa buhay niyo po? Mga magulang ko at yung mentor ko. Kasi yung magulang ko, kasi sa totoo lang, ako din nanggaling sa pamilyang syempre nakaranas ng hirap at kami din kasi malaking bilang ng pamilya pero pinaka hinahangaan ko yung mga magulang ko
dahil iniraos nila kami sa hirap, or kaya habang tinitingnan ko yon, yung sakripisyo ng mga magulang ko, hindi ko pwedeng masabing mahirap ang buhay na kinabubuhay ko para naman sa mentor ko, kasi syempre siya naman yung sa spiritually gumagabay sa akin, kaya nakikita ko kaysa sa akin talaga yung mentor ko yung mas malalim na nag-iisip para sa akin. Ma'am, ano po yung motto niyo sa buhay? Don't focus on who you are today. Have hope on what you can become tomorrow. Kasi madalas nakikita lang natin sa situation natin or sa harapan natin yung kahirapan. Pero kung mananampalataya pala tayo, pwede tayong tulungan ng Diyos, or pwede nating ma-overcome lahat ng bagay. Maraming salamat po, Ma'am Myla. So katulad ng sinabi ng ating guest, don't focus on who you are today. Instead, have hope on what you can become tomorrow. At para rin sa kanya, yung tunay na kasiyahan or kaligayahan is yung bagay na pwedeng makapag-satisfy sa atin, higit sa kagustuhan ng desire ng laman, ay ang puso. So, katulad ng sinabi sa kanya ng mentor niya, kung may sigurado tayong kinatatayuan, kahit anong sitwasyon man, pwede nating tanggapin. So sa ating mga tagapakinig din, I hope you can have this heart to have hope always in the future, and don't just focus on the things that are happening right now, but instead let's always have hope that tomorrow will be another day that will give us a better future. So maraming salamat po ulit sa ating guest, kay Ma'am Myla, at maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Again, thank you so much sa patuloy niyong pagtangkilik dito sa programa kung saan mga kabataan ng bida, ito ang Kaya Mo, Kaya Ko Rin. Kaya